Hallelujah, Lord God. Lord, we praise you, Panginoon. We glorify you and we exalt you and high, Lord God. Lord, in this wonderful evening, Panginoon, we invite you, Lord God, in the midst of us, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ikaw, Lord God, na patuloy na sumama sa amin, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil pinagsama-sama mo muli kami, Lord God, sa aming online assembly, Panginoon. Lord God, in this our Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, inaanyayahan ka namin, Panginoon, na pumalagit na sa amin, Panginoon, at give us knowledge and wisdom, Panginoon, sa mga mapag-aaralan namin sa gabing ito, Panginoon. At sa mga kabataan, Lord God, sa mga attendees, Panginoon, na wala pa rito, Lord God, may you touch their hearts, Panginoon, at ipaalala niyo po, Lord God, na may gawain po, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Touch their hearts and remind them, Panginoon. At nawa, Lord God, maging maayos po ang aming mga internet connection, Panginoon, para, Lord God, patuloy kami, Lord God, na maging babad, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. We welcome you, Lord God, in this wonderful evening, Panginoon. And we are really so thankful, Panginoon, sa itong sa opportunity na ito, Lord God. And we just truly bring back all the praises and honors to you. In Jesus' name we pray. Amen. Mayroon lamang sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon paman sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon paman sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin.
puso ko ay sa'yo Habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gandang gabi. Gandang gabi po. Express po ba tayo? Dinig po ba? Dinig po. Wait po. Ayaw niya. Kita ba? Wait lang. Kita na po ang screen. Sige. How did sa okay. So type nyo na lang po yung sagot nyo kung hindi nyo po masagot siya sa ano kaya? May nakakaalam po ba? Dalawa na lang yan. Oh. Hello? Tama po. Hindi. 3 pala. Ayun. 3 pala na. Kala ko 4. Ay, oo. Ang hinahabol sila. Hindi po nakakaalam. Madaling-madali lang po yan. Naridinig pa po ba ako? Opo naman. So ano na po ang sagot natin? Who shall confirm us to be? Sino po ang mother ni Solomon? Ito. Yung apple. Diba? Sino po yun? Si Chiba.
dalawa na lang. Hindi ko yan alam. Ano daw pong vineyard ang kinuvet ni Ahab? Number 1. Number 5. Walang yun. Hindi ko din alam na eh. Tamar. Number 1. All those in the current back in the settings. Ano po yan? Dali lang po. Extension. Winner. Saints. Number Saints 1. na. Saints. What people call the Christians in the party. Ano po yan? Alam na natin yan. Ano po? Siyempre, number 1. 3. Hello. Dami mo yung pagpipilian. Oo nga eh. Nakakalito pa po. Ano dyan? Yun. Ay! Education. Galing naman. Nanay din. Who was Israel's first son? Yan! Sino dyan? Ha? Ano yan? Ruben. Po? Sino po dyan? Ano yung sumagot? Ikaw lang sumasagot na eh. Yan. Basta na. Yan daw po. Yan, alam natin yan. Sagot na kayo ba? Or, joke lang. Mag-admit na lang kayo. Hindi ko kasi nakita eh. Akala ko 12. Ah, 13 po pala no? Sabi tatlo ba? Oo. Okay na po. Ano ba? Akala ko 12 lang. Akala ko nga din po eh. Nagulat ako. Meron palang pang 13. Baka. Hello, Ate Cha. Mukhang malungkot ka, Ate Cha. Alam ko dito.
Till malamig yung lugar kung saan kami nandoon. Tapos, hindi ko Nasa na-expect Baguio kasi ka? ang sabi ng wifi. Baguio Tapos, ba? na. Asan ka ba? Ay, good job. Saan ka daw, Charm? Sabi mga dogs. Charm, Pag nasa... nakikita ko yung profile ni Bal, ako'y natatawa eh. Mga dogs. Lagi nang bubulaga. Bakit? Narinig ko ba ako? Oo. Ah. Okay. Hindi ko kasi kayo nakikita kung baga binibidyohan ako ni Val. Ay. Yan. Anyway, pwede na po tayo mag-start. Yan. Bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin sa gabi nito. Panginoon, sa gabi nito, Lord God, una-una sa lahat, Panginoon, humingi kami, Lord, ng tawad sa iyo. Panginoon, Lord God, ano po naman, Panginoon, na aming puso, Lord God, alinisin nito, Lord God, o Panginoon, ikaw maging focus nito, Panginoon, Lord God, na aming isip, Ama, Panginoon, Lord God, linisin kami, Panginoon, ng banal tublo, Ama, Panginoon, Lord God, ikaw, Lord, ang siyang Panginoon, ang manguna sa amin, Lord, ikaw ang Panginoon, ang magturo sa amin, Lord God, sa akin, Ama, Panginoon, Lord God, bigyan mo kami, Lord God, ng talino, Panginoon, karunong mula sa iyo, Panginoon. Ikaw ang may taas, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Sa oras na ito, Lord God, ikaw naman po ang aming papupurihan, Panginoon. Itataas sa aming puso, Panginoon God, sa aming buhay, O Lord God. Kaya anuman po, Panginoon, ang pagkaisahan namin, Panginoon, O Lord God, sa oras na ito, Lord God, ay pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Ikaw na, Lord, ang bahala sa amin, Panginoon, Lord God, bigyan sa mga kasama namin sa online assembly, O Lord God. Panginoon, alam po namin, O Lord God, na sabi nga, Lord God, isa, dalawa, Lord God, sa iyong pan, Lord God, Panginoon, nasa kalagitnaan ka namin, Panginoon, O Lord God, kasama ka namin, Panginoon, O Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras nito, Lord God. Panginoon, ay binabalik na po namin ng lahat ng papuri, Panginoon, ng lahat ng salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord God. Amen. Ayan. Ang topic ko po, ayan, ang pamagat po ng share ko po ngayong gabi, sabi nga, stay strong and in faith. Yan, sabi nga, sabi doon, manatiling malakas, diba? At yung kailangan yung pananampalataya natin sa Panginoon, kailangan mas matibay pa. Kung mas matibay ngayon, dapat more na mas matibay. Yan. Okay po. Sana po kung medyo nanginginig po kasi lamig talaga. Yan. Okay. Meron po ako dito na parang share ko po sa inyo. Ang number 1 is, God is with you wherever you wander. Diba? Sabi niya, napaka-amazing talaga ni Lord kasi kahit nasaan ka man, alam niya kung nasaan ka. Sabi nga, diba, kahit nasa ilalim ka man ng tubig, kahit nasa kailaliman ng nakikita ng Panginoon, kahit ng kailaliman ng lupa, ganun ka-powerful ang Panginoon. Ganun talaga siya. Grabe, kapangyarihan ng Panginoon. Sabi niya sa Romans chapter 8, verse 39, sabi niya nito, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. That is in the Christ Jesus our Lord. Meron po ako dyan Tagalog. Tinagalog na po ni Kuya Bal. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Di ba po? Talagang, kumbaga parang sa pag-ibig lang yan, yung parang mahal ko si walang makikapigil, wala makakahadlang. Ganyan ang mga linyahan ng mga taong umiibig. Pero mas more na ang Panginoon dapat yung, kumbaga, kasi ang Panginoon, grabe yung pagmamahal sa atin, di ba? Diba? Sabi nga dito, wait lang po Tanungin mo kung kita yung PowerPoint. Kita po ba yung PowerPoint? Hello po. Wala. Hindi po. Ako ng PowerPoint. Wait lang po.
Chicken po, inaayos na po ni Kuya Bal. Sorry po. Thank you lang po. Ang inaayos ko lang. Ka din eh. Wait lang po, inaayos ko lang. Walang PowerPoint, no? Okay lang sa kanila. Ate Chot, saan ko makikita yun? Yung anin po? Yung pag-share. Kasi may PowerPoint tong ano ko eh. Wala bang pinapakita? Wala po. Share content lang po siguro sa cellphone po. Huwag na natin i-click yung leave. De, joke lang. Katabi ng Meet. Iba ba yun, di ba? Sa-attach kasi walang uma-appear na ano eh. Kahit na nakashare ako ng ano, walang lumalabas sa inyo. Wala. Anyways po, sige, tuloy po tayo. Yan, sige tuloy na lang po natin. Anyway, yan, sabi nga, saan ka man naroon, talagang ma-amaze ka kasi, alam mo, di ba nga minsan may time na kailangan natin ng tulong, tapos may time na lang na biglang may darating, may tutulong. Naranasan niyo na po ba yon? Yung parang, paano kaya ito? Diba? Tapos mamaya bigla na lang may kumakatok sa'yo, tapos magbibigay siya sa'yo kasi ganun ka powerful si Lord, ganun ka niya ka-love. Kaya kahit na wala ka man ngayon, pero ang Panginoon ang magbibigay sa'yo. Ayan. Sabi nga, there is nowhere we can go to hide from His love. Diba? Sabi nga, kung mahal mo ang Panginoon, mahal ka ng Panginoon, saan ka man naroon, lagi mo siyang kasama. Ganun ang Panginoon sa buhay natin. Sabi nga, pag si Lord ang nag-manage sa buhay mo, sa puso mo, sa isip mo, lagi mo siyang kasama. Hindi siya mawawala. Ha? Minsan nga may time na maiisip mo na parang, Lord, deserve ba ako sa ganitong pagmamahal na binibigay mo? Parang grabe naman, Lord. Parang sobra-sobra naman. Pero minsan naisip natin gano'n. Pero dahil nga sabi ng Panginoon, mahal kita na huwag ka mag-alala. Kaya huwag mo alalahanin yung mga bagay-bagay. Kumbaga ang Panginoon ang siya magbibigay sa'yo, ano man yung hingin mo sa Kanya. Kasi nga ganun kanya kamahal. Sabi nga sa number 1, God is with you
wherever you wander. Sa Romans 8:39 po yun. Ganun ka kakahanga-hanga ang Panginoon sa buhay natin. Kasi kahit nasaan tayo, kasama natin ang Panginoon. Yan. Sabi nga, yan. Kapag nararamdaman mo na parang nawawala ka sa Panginoon, mag-isip ka, tapos isipin mo ano ba yung way para mag-init ako lalo kay Lord. Mag-init ako ulit kay Lord. Siyempre, yun, magpupray ka, di ba? Parang, Lord, nandito ako, Lord. Parang, ano man yung mga naging kasalanan mo. Kasi hindi naman tinitingnan si Lord sa kung anong pagkakamali. Ang tinitingnan ng Panginoon, kung anong kabutihan na meron sa iyo, hindi yung mga pagkakamali na meron ka. Ganun ang Panginoon kung magmahal sa atin. Sa number 2, ang sabi dito, you can find strength in His name. Diba? Pag sinabing, oh, may Lord ako sa buhay ko. Yan, diba? Parang, naiisip mo na, kapag may Diyos ka, lahat kaya mong gawin. Sabi nga, I can do all things through Christ. Diba? Sabi nga sa faith, sa kantang faith, I can move the mountains, I can do all things through Christ. Kasi nga, si Lord nasa buhay mo. Kahit anong gawin mo, magagawa mo. Kasi kasama mo ang Panginoon. Diba? Ay, sakto yan. Sabi nga din sa Philippians, chapter 4, verse 13, ang sabi po dito sa English, I can do all things through Him who gives me strength. Tagalog po, Ang lahat ng ito ay magagawa ko Yan, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa tulong ng Panginoong Jesucristo. yan. Sabi nga dito, may mga moments po talaga na minsan nag-down tayo, minsan parang exhausted yung, tapos minsan lonely tayo, di ba? May mga moments na ngayon, may mga grief, yan, di ba? Minsan, talagang inaalaw ni Lord yon para yung moments na maalala natin siya, parang, anak, nandito ako, ano man ang kahinaan mo, ibigay mo sa akin yan, palalakasin kita. Di ba nga, lagi natin sinasabi kapag nagpe-pray tayo, Lord, ano man pong hina, yung lakas na nawala sa akin, alam ko, Lord, na ibabalik mo ito, mas malakas pa ako. Ganun kapag nag-pray ka, syempre, andun yung love, andun yung faith. Kasi nga, pag may pangalan kang Jesus Christ, kapag may pangalan ka ng Lord, nasa iyo na lahat. I can do all things through Christ. Kasi nga, kasama mo ang Panginoon. Diba? Lagi po natin isipin na kahit down tayo, nag-iisa tayo, kumbaga parang may dinaramdam tayo, hanapin natin ng Panginoon. Kasi, doon na tayo minsan kinukol minsan, anak, nandito ako, huwag kang malungkot. Ganun ang Panginoon Ganun siya. Talagang napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. Yan. Sabi nga, kung tayo ay nawala sa Panginoon, tayo ay magbalik loob sa ating Panginoon. Kasi ang kamay ng Panginoon talagang sobrang ibibigay niya sa yan, open wide na ibibigay niya sa yan, yayakapin ka ba? Ganyan kabait at kabuti ang Panginoon. Ganyan kanya kamahal. Amen? Sabi nga, God, words, and love will give you strength. Diba? Ang pagmamahal ng Panginoon, ang nagbibigay lakas sa'yo. Parang ginaganahan ka lagi. Kaya ko to. Gusto kong gawin Pero bago ko to gawin, ipipray ko. Diba? Parang lahat ng gusto mong gawin, kailangan unahin mo muna ang Panginoon. Kasi mas the best, yung sa Panginoon, kaysa sa plan mo. Lagi natin sinasabi yan, kung may plan ka, kung may plan ako, kung may plan ka, mas may plan ang Panginoon at mas bongga. Ganyan ang Panginoon. Sabi nga, magtiwala tayo, tapos hingin natin sa Panginoon yung control sa buhay natin. Kailangan na alisin natin yung takot, yan, mawala yung mga bagay na parang kinakatakutan natin. Tawagin na natin ang Panginoon. Sige nga, panangihina ka, nagda-down ka, tawagin mo ang Panginoon, manalangin ka, one-on-one kayo. Kasi ganun talaga,
Walang ibang ang pupwedeng kausapin, hindi ang Panginoon lang. Yan. Sabi nga, so trust Him, give Him control, give Him your fears and anxieties and aches, give Him all of you, and allow Him to work His beauty and grace into your life. Let Him remind you are a child of God, anak ka ng Panginoon. Lagi po natin tatandaan yan, anak po tayo ng Panginoon. Hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Oo, ikaw po pwede ka mang iwan, pero ang Panginoon hindi kanyan iiwan. Amen? Ganyan ka kamahal ng Panginoon. Kung feeling mo wala nagmamahal sa tabi mo, wala nagmamahal sa'yo, pero isipin mo, napakalaki ng nagmamahal sa'yo. Yun ay ang Panginoon. Number 3, you are loved even your darkest days. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sa Tagalog po, Kaya't gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, nagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Sabi po dito, God's love you so much. He loves you enough to give His life. Binigay niya ang kanyang anak. Sino ito? Si Jesus Christ. Jesus Christ is enough. Doon pa lang po, talagang makikita na kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Ang ibigay niya ang kanyang anak, which is si Jesus Christ, ang buhay ni Jesus Christ. Diba? Dapat tayo yung sinasaktan kasi tayo yung makasalanan. Pero hindi. Anong ginawa ng Jesus Christ? Binigay niya kanyang buhay, ibinigay niya ang kanyang katawan, siya ang nagpapalo. Napakadami niyang tinanas na dapat sa atin, pero ano ang sabi? Diba? Ako na lang, huwag na sila. Grabe yung pagmamahal talaga ng Panginoon sa atin. Sabi niya, ang Ama, kaya niya ibinaba ang kanyang anak upang sagipin ang mga makasalanan, upang iligtas ang mga kasalanan. At tayo'y, kumbaga magkaroon tayo ng buhay na sa Panginoon. Iaalis na tayo sa mga bagay na hindi sa Panginoon. Kailangan doon tayo, kung nasaan si Lord, doon tayo sa way ni Lord. Sabi nga, that is incredible love. Yan, di ba? Kung meron kayong Incredible Hulk, meron kayong Iron Man, meron kayong Superman, pero ito ang pinaka-the best na superhero. Di ba? Si Lord, Jesus Christ. Di ba? Yan. Huwag po tayo mag-doubt sa buhay natin kasi kumbaga parang sinasabi mo na wala sa'yo si Lord. Kasi di ba parang hindi ako deserving sa love ni Lord dahil madami ako nagagawang kasalanan, ganun. Pero huwag po natin isipin yun. Nandun na yun, pero huwag po natin isipin yun. Lagi natin ipag-pray sa sarili natin. Di ba nga, sa tuwing tayo nagkakamali, tayo lumalapit sa Panginoon. Tayo ay lumunuhod sa Panginoon. Tayo ay nananalangin sa Panginoon. Yan. Sabi nga dito, you are loved even your darkest day. Diba? Kahit po nasa problema ka, sa hinagpis, yung tipong parang wala ng pag-asa, diba? Mahal ka ng Panginoon. Hindi niya hayaan na malugmok ka. Diba? Sabi nga, remember that His Son died for you. Yan. Lagi po natin isipin na ibinigay ng Ama ang kanyang anak para po sa atin. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ang anak niya, ikaw po ba, kaya mo po bang ibigay ang anak mo? Masakit po yun. Di ba po? Bilang isang ina, syempre, kapag nakita mo na nasasaktan yung anak mo, di ba? Pero si Lord, kinaya niya lahat. Di ba si Jesus Christ? Hindi siya nagreklamo, hindi siya nag-react, Lord, bakit ako? Bakit ako? Pero hindi eh. Di ba? Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ganon tayo sobrang wala ka nang hahanapin. Wala kang talagang hahanapin. Si Lord lang sapat na. Yan. Sabi po sa number 4, He will guide you out of temptation if you trust Him. Sa 1 John chapter 4:4, si Kuya Bal ng Tagalog.
sa 1 John chapter 4:4. Na dyan. Okay, sige po, English po kasi sa akin dito eh. Sabi dito, you, dear children, are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Diba? Parang sinasabi na, ikaw, diba? Ikaw, anak ko, nasa iyo na ang lahat. Diba? Sabi niya, kapag may Lord ka sa buhay mo, lahat kaya mo pang pagtumpayan. Lahat, anong klaseng pagsubok, anumang problema, kaya mo mapagtagumpayan kasi bakit? May Lord ka. Sabi nga, God and have overcome them. Diba? Kung may nangaapi sa'yo, hayaan mo sila kasi ang Panginoon ang kikilos para sa'yo. Si Lord ang back up mo. Amen? Hindi ka ilalagay ni Lord sa mga bagay na ikapapahamak mo. Lagi mong tatandaan kapag may mga pangyayari sa buhay mo na feeling mo, parang grabe na, di ba? Pero ang hindi mo alam, ang Panginoon ang ipaglaban para sa iyo. Para sabi nga, kung may nangaapi sa iyo, hayaan mo lang sila, di ba? Sabi nga, ang nagpapakumbaba ay ang siyang itinataas at ang nagmamataas siya ay ang ibababa. Ganun po 'yon. Ayan. Temptation is all around us. It will knock you at the door. True po yun. Minsan, ito specific na minsan, nakakatok sa'yo, di ba? Usually, sa mga mag-asawa, uy, tara, pre, inom tayo. Sunday naman yan, di ba? Diba? Minsan, uy, ganito, ganyan, inaaya ka. Diba? Yan. Minsan kasi sabi nga, meron tayong kanta na tinatawag na yung tukso. Yung, tukso, layuan mo ako. Si tukso, hindi naman po talaga yan. Hindi naman po talaga yan umaalis. Sa tukso, lagi po natin kasama yan. Katabi natin, kaharap natin, nasa likod natin. Yung tukso po, lagi nandiyan lang yan. Ano po ang gagawin natin? Sino po ang iiwas? Hindi po ang tukso, kundi po tayo. Diba? For example, kailan ba yung 11/11? November 11/11. Ang dami ko po nakikita na, wala pa si 11/11, pero nag-iipon na pang Shopee, pang Lazada. True po ba? Diba? Ganyan. Parang, wala pa man yung date na yon, pero pinag-iipunan mo na. It's a kind of temptation. Paano kung ang pera mo ay sapat lang sa isang araw o sapat lang sa buhay mo na pambili ng pagkain? Diba? Minsan kasi kahit walang-wala ka na, pero feeling mo, sabi ko, may mga memes na akong nakikita na parang hindi kompleto ang buhay ko kapag hindi ako nakapag-add to cart. O gano'n. Parang hindi kompleto yung buhay ko kapag hindi ako nakapag-add to cart. Do kahit wala na siyang pera, sige lang. Diba? Ang mahalaga, makakuha siya, makapag-add to cart siya kahit man 100 pesos. It's a kind of temptation na yun yung dapat na mawala sa atin. Yun, sabihin, wala pa man yung araw na yun, pero pinagpaplanuhan mo na, pinag-iisipan mo na. Yun. Kailangan, okay lang naman na mag-add to cart ka. Kung meron naman, di ba? Pero kung may mas mahalaga at kung may mas importante pa, kaya nga sabi, binibigyan ka ni Lord ng talino, ng karunungan, para ilaan mo sa mga magagandang bagay. Sabi nga, gagabayan ka ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Manalangin ka lang, ibigay mo lahat yung manalangin ka, anumang plan mo, si Lord ang kausapin mo. Sabi nga, He will guide you. Diba? At magtiwala ka sa Panginoon. Yun magtiwala ka lang sa Panginoon. Number 5, you serve an Almighty God. Do you not know? Sabi nga sa Isaiah chapter 40 verse 28, do you have not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired of weary, and His understanding no one can fathom. Medyo malalim sa English ito. Pero ang sabi po dito, Tagalog, hindi ba ninyo nalalaman, hindi ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos,
ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod sa isipan, niya ay walang makakaunawa. Amen. Diba? Sabi nga, the Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. Hindi po napapagod ang Panginoon. Biruin mo sa lupang ito, hindi mo man siya nakikita, pero nagtitiwala ka, naglilingkod ka sa Panginoon ng buong puso mo, yung tiwala mo sa Panginoon, diba? Kasi, pag nagtitiwala ka sa Panginoon, kasama dyan yung strength eh. Diba? Parang lumalakas yung loob mo. Ganun yun eh. Biruin mo, yung pinagsisilbihan mo is creator ng mundong ito. Diba? Grabe. Ang laki. Diba? Siya yung Panginoon na gumawa ng langit at lupa, lumikha ng langit at lupa. Diba? Talagang, just sabi nga, honored talaga na makilala mo talaga si Lord sa buhay mo at saka yung mapaglingkaran mo yung Panginoon sa buhay mo, talagang you serve an Almighty God, di ba? Almighty talaga. Napakagaling talaga ng Panginoon. Sabi nga, our God is so big. He is bigger than any pain we may experience, di ba? Any evil we may face, any hardship, di ba? Ano mang hirap talaga, grabe, ano man yung mga pagsubok na pinagdaraanan mo, isipin mo, napakalaki ng Panginoon mo. Mas malaki pa po sa akin. Kasi si Lord talaga mas malaki. Diba? Pag may kaaway ka, ang Panginoon ang dadagan dyan. Kasi nga big si Lord eh. Diba? Diba? Our God is so big. He is bigger. Diba? Grabe. Madalas tayo minsan nakakaranas tayo na minsan na nagkakaroon tayo ng out of control sa self natin. Minsan ako ganyan, ako talaga grabe sa loob ko ng bahay, hindi ko talaga maiwasan yung sinisigaw. Minsan may time pa nga po na nakapagsalita talaga ako ng pero after po noon, talagang grabe na, Lord. Sorry Lord, sorry talaga, sabi ko. Talagang ganun po talaga, kapag may time po talaga sa buhay natin na nagkakamali po tayo. Time po na nagkakamali tayo, Panginoon lamang po yung una nating lapitan. Dalangin tayo sa Panginoon. Always pray. Always pray po. Ganun po dapat. Kasi yung Panginoon hindi kanya niiwan. 6 po, you have not been abandoned. Totoo po yan. Ang Panginoon at kahit kailan hindi ka po inabandona. Hindi ka po, sabi nga sa Romans chapter 12 verse 10, love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Ang sabi po dito, mahalin mo ang kapwa mo. Diba? Hindi lang pagmamahal bilang isang asawa or isang kapatid, kailangan, sino man yung kaharap mo, kapitbahay mo man yan, or enemy mo man yan, who cares? Kung enemy mo yan, mahalin mo. Ganyan dapat. Kaya nga minsan kahit sigaw-sigawan ka na, okay lang. Mahalin pa rin po natin sila. Sabi nga, di ba, ang Panginoon nga, minahal niya kahit, di ba, lahat tayo minahal niya, ang dami nating kasalanan. Pero anong ginawa ng Panginoon, tayo pinatawad, tayo ay kanyang minamahal. Yan. Sabi niya, hindi porket hindi mo siya kapares, hindi mo na siya mamahalin. Sabi niya, magkaibang relihiyon. Hindi po usapin ang relihiyon. Ang kailangan po natin is relasyon, hindi po relihiyon. Hindi po mahalaga kung Catholic ka, kung Muslim ka, kung born again ka. Ito po hindi po mahalaga. Ang mahalaga po ay relasyon sa Panginoon. Yun po ang pinaka-importante. Ang relasyon sa Panginoon. Kahit yung kaibigan natin ay Muslim, or ang kaibigan natin ay Catholic, okay lang po. Okay lang po. Mahalin po natin sila. Magmahalan po tayo. Yan. Para hindi nila maramdaman na kasi iba tayo, kaya tayo nila iniiwasan. Huwag po natin iparamdam sa kanila yon. Do iba sila, kailangan iparamdam natin sa kanila na iisa tayo. Kasi lahat tayo anak tayo ng Panginoon. You were never meant to face this world alone. Hindi ka nag-iisa, marami kang kasama. Yan, diba? Talk to the people you sit by at the church.
Diba? Marami ka pa pwede kausapin, hindi lang sa church, diba? Alam ko, diba? Sa tahanan mo, kapitbahay mo, diba? Tapos sabi niya, kailangan yung connection sa Panginoon, hindi yan napuputol. Kailangan nandoon. Yan. Sa 7 po, medyo napapalayo sabi, sa 7 po, God sees the good you are doing. Sabi po sa Hebrew chapter 6 verse 10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Yan. Sabi nga dito, God is the good you are. Hindi tingin ng Panginoon sa pagkakamali mo at tingin ng Panginoon kung ano yung mga mabubuting ginagawa mo. Amen. Kapag na madali tayo mapufall dun sa mga bagay na talagang makamundo, pero hindi hayaan ni Lord mawala tayo sa Kanya kasi nga mahal tayo ng Panginoon. Next po is, the last is 8. Your faith is more powerful than your fear. Opo. Mas malaki po ang ating pananampalataya at makapangyarihan kaysa po sa ating mga kinakatakutan. Sabi nga, sa John chapter 14, verse 27, Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Diba? Kailangan meron tayong kapayapaan. Ang kapayapaan ay naroon. Ha? Ang kapayapaan ay hindi lamang po sa loob ng tahanan, kailangan meron din pong kapayapaan pag lumabas po tayo ng tahanan. Kahit saan po tayo naroon, hingin po natin sa Panginoon na, Panginoon, ikaw po mag-ingat sa amin, Panginoon. Ano man po mangyayari sa amin sa araw na ito, sa oras na ito, sa iyo po namin ipinagkakatiwanan lahat. Ano man pong kabalisahan, ano man pong bumabagabag sa puso, sa buhay namin, hingit sa Panginoon na ang Panginoon na siyang magda-guide sa atin. Kasama niya tayo, sabi nga, huwag kang matakot. Ang lagi sinasabi ng Panginoon sa atin, huwag kang matakot kasi kasama mo ako. Ganyan ang Panginoon. Hindi kayo iwan ng Panginoon, mahal na mahal ka ng Panginoon. Ano man yung gusto mo, ibibigay ng Panginoon. Ang kailangan mo lang ay stay strong. Pati din sa pananampalataya, kailangan matindi. Hindi lang basta faith. Kailangan talagang grabing faith na kailangan natin. Yan. Sabi nga dito, let your faith in the Father be bigger than any fear. Alam naman po natin na ang Panginoon, mas malaki talaga. Yan. Kasi nga, knows na natin dahil anak tayo ni Lord. Kapag anak ka ni Lord, alam mo na lahat. Diba? Ganun ka-amaze ang Panginoon sa buhay natin. Yan. Yan. Ito lang po lagi ko pong last is lagi po tayo mananalangin kasi talagang napaka-powerful po ng panalangin. Saan ka man naroon, sabi ko nga sa inyo, kahit nasaan kayo, nakikita tayo ng Panginoon. Kahit sa CR ka, kita ka ni Lord. Lagi tayo mananalangin, lagi natin hingin sa Panginoon yung kapatawaran kapag tayo nagkakamali. Lagi natin hingin sa Panginoon ng kalakasan, higit ang ating pananampalataya, hindi lamang yung mga bagay na nakikita natin, kundi yung mga bagay na gaya ng Panginoon, hindi man natin siya nakita physically, pero nakikita natin yung kanyang kapangyarihan na kumikilos sa ating buhay. Always pray po tayo kay Lord. Hingin natin sa Kanya yung buhay natin, ipagkatiwala natin, saan man tayo naroon. Ano man lakas na meron tayo, ibigay natin sa Panginoon. Amen po ba? Honor natin si Lord sa buhay natin. Yun lamang po at nawa ay may naunawaan po kayo sa aking mensahe. And sabahan niyo po akong manalangin ng patapos. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mga mensahe mo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, Lord, na ikaw ang kumilos sa buhay namin, Lord. Ano man po, Lord, ng kabalisahan, Lord, sa mundong meron ito, Panginoon. Alam po namin, Lord, na wawala ito, Lord God, sapagkat Ama, Panginoon. Alam namin, Lord, na ikaw po ang aming Panginoon.
ano man pong mga tukso, Lord, nawa, Panginoon, manabanan namin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, Lord, ang maitaas, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng karunungan sa amin, Lord God, lakas sa mga Panginoon, Lord God. Ikaw, Panginoon, Lord God, ang Panginoon na maging sandigan namin sa buhay namin, Panginoon, Lord. Panginoon, lahat po ng kasama namin sa online na sinabi, Lord, i-bless mo sila, Lord. Ingatan mo sila, Panginoon, Lord God. Kasama po, Panginoon, sulok na kanilang tahanan, Lord. Naroon ka, Ama, Panginoon. Ikaw, Lord God, na siya manguna sa buhay namin, Panginoon. Sa mga anak mo, Lord, na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, at mamahal sa iyo, Panginoon, Lord God. Bless mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God. Ikaw po maging sa amin, Panginoon, Lord God. Sa mga oras na ito, Lord God. Panginoon, at sa araw ng bukas, Lord God, na amin pong pagsamba sa iyo, Lord God. Ikaw po maitasin, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyo, Lord God. Binabalik sa Lord God, ang lahat ng papuri, Panginoon, ang lahat ng pasasalamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Lord God. Amen. Binawawaan po ba? Meron po. Amen po. Medyo Amen. mabilis lang ang salita. Hello, Pastor. Magandang gabi po. Magandang gabi. Hello po, good evening sa inyong lahat. Magandang gabi po. Hello po, good evening po. Pasensya no. Kagagaling ko lang po sa isang meeting po. Tumakbo po dito. Kaya, sorry po. Nalate Nalate po. salita. Kumusta na po kayong lahat? Ayos naman po, Pastora. Ayan po. Purihin po ang Panginoon. Ayan. At kumusta na po? Na-miss ko po kayo. Salamat sa Lord po. Pwede po ba kung... Ay, tapos na po ba? Hindi pa po, nandito pa po kami. Okay. Sige. May isi-share po ata si Pastora. Pero sino na ang susunod sa program, darling? Tapos na po, Pastora. Okay. Wala. Okay, nice ko lang pong magpatutuo po sa kabutihan po ng Panginoon. Ako po ay survival po. Nakasurvive po ako sa COVID. At itong week lang po ito ako na kalaya po sa aking pong pagkaka-isolate. Ako po ay nagpapasalamat sa Lord kasi po talagang alam ko po parang kakaiba po yung naging experience ko. May mga simptoma po na kakaiba po sa naging simptoma po ng COVID kasi yung pag-ubo ko po may dugo at saka pumupo na rin po ako ng dugo. So parang ako po ay humingi ng tulong sa Lord kasi yung pagkaka-isolate ko po dito sa bahay ay nag-antay din kasi meron din pong nagsabi po, meron pong nag-interview sa akin sa LGU na susunduin po ako pero sabi po niya bandang huli, sabi niya kung punuan na po kasi kami sa quarantine facility baka hindi na po kayo masundo. So talaga hong at that time meron pong doktor yung nakakilala yung kapatid ko parang ako po ay habang naka-isolate dito sa bahay ay parang ako po ay fina-follow up ng doktor do hindi kami nagkikita, hindi kami nagkausap sa chat na noong ako po ay na-isolate. Pero salamat po sa Panginoon dahil ibang-iba na po yung pakiramdam ko noon, parang nakakarinig po ako pero wala na po akong maintindihan. Naririnig ko yung mga salita, naririnig ko na yung mga usap pag may naririnig, nakakarinig po ako pero wala na po akong hindi na po nagre-register sa isip ko. Humantong na po talaga sa panahon na sabi ko parang di ko na kaya, ganyan. Parang di ko na kaya. Pero nung time na nung ako po ay
nakita ko na po na, na pumupuna ako ng dugo. 2 araw po yun. Hindi ko na po ni-report yun sa doktor. Parang sabi ko, Lord, bahala ka na. Kasi parang ayaw ko pong mataranta yung anak ko. Tsaka, ang ospital punuan nung mga time na yun. Tapos punuan din ng quarantine. Kaya wala na akong ibang inaasahan kundi si Lord. Sabi ko, Lord, pagalingin mo ako. Sabi ko, paano na yung anak ko? Yun yung talagang, paano na po yung church? Ganyan, paano na po yung, kasi matatanda na yung mga parents ko. Ako nag-aalaga sa stroke na magulang ko. Tatay ko na stroke. So, talagang humingi ako ng tulong sa Lord. And then, after 2 days, kahit walang gamot talaga doon sa, yung pagdudugo ko. Talagang, kasi umuubo na ako ng dugo eh. Tapos pumupupo na ako ng dugo. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Ganyan. Wala akong gamot. Panalangin lang talaga. Tumigil yung pagpupo ko ng dugo ng after 2 days. Kaya, pasalamat ako kay Lord. Sabi ko nga parang, kung aking iisipin lahat yung mga naging experience ko, sabi ko, mukhang muntikan na ako. Mukhang muntikan na akong mawala sa mundo. Nung naramdaman ko talaga yung hirap na sabi ko hindi ko na kaya, ganyan. Pero nandun pa rin yung pagtawag ko sa Lord. Sabi ko, sa iyo mga latay Lord, ako'y magaling na. O yun po kaya salamat sa Lord. Kasama niyo po ako ngayon. Nakapagpatotoo sa kanyang kadakilaan na oo, may gamot pong ibinigay sa akin ng doktor pero yun po yung para sa paghihinga ko, ganyan. Yung dextrose po, parang meron lang isang kapatiran na para itusok lang talaga yung kumuha siya ng kaibigan niya para tusukan lang ako ng dextrose kasi talagang hindi po ako nakakakain, talagang sobra ho yung aking lagnat, grabe po talagang, tapos parang nagdidiliryo na. Pero salamat po sa Panginoon talaga na binigyan pa niya ako ng pagkakataon. May plano pa si Lord at nagpapasalamat ako nawa kung ano man yung plano ng Lord ay yun po yung maganap mangyari po. Kaya salamat po na kausap ko po kayo ngayong gabi at nais ko po ipatotoo sa inyo. Napakahirap man ng pinagdaanan ko pero masarap po na mga panahon na yon wala akong ibang kausap kundi ang Lord. Nung nagkakaroon na ako ng unti-unting lakas, sininimulan ko na pong basahin po, tsaka talagang pag-aralan pong yung mga ibang, maraming mga nakatapos ako nung nandun ako sa isolation. Natapos ko po yung Roma, Hebreo, natapos ko ang una at pangalawang Peter, tsaka yung kay Titus. Kaya sabi ko, Lord, na Pailimon yan. Sabi ko, Lord, ang sarap ng fellowship. Mahirap man yung pinagdaanan pero walang kasing sarap po na makapiling makasama si Lord, makausap po ang Panginoon sa panahon na ganun po yung kalagayan ko. Kaya thank you po sa Lord. Thank you rin po sa prayer ninyo. Salamat po sa inyo pong sa inyo pong pakikinig po sa kabutihan po ng Lord at patuloy ko pong ipagmamalaki yung kanyang kapangyarihan. Pagmamalaki ko po ang pagliligtas na ginawa niya po sa akin. Salamat po. God bless you all po. Ay, napakabuti ng Diyos. Buhay natin. Sa buhay ni Pastora. Sanay nga po pag, tapat ka sa Panginoon. May tapat talaga ang Panginoon eh. Kahit na kailan. Totoo yan. Kahit na, kahit na tayo, Amen. ang Panginoon po laging tapat. Kahit sabi nga po yun sa stroke, diba? Kahit na sa may 30s tayo. Yan lang ang Panginoon. Dahil kung kailan po tayo mahina, doon po tayo malakas kapag nasa kanya po tayo. Maraming salamat
Salamat po at Salamat mga po. umattend po ng online at ng Salamat po sa mga nakasama namin. Salamat po. Bianca, Tito Daniel, Salamat kay po. Jorel, Salamat sa Panginoon. Salamat. yan, sa mga videos natin. Hello. Kita-kita pa rin tayo. Sa susunod po. Ayan. Maraming salamat. Kasi alam niyo po, totoo po talaga na ito po call ni Lord. Talagang kapag-respond niyo po sa call ni Lord, ang Panginoon po ay sobra. Kaya nakakagalak po. Marami. Naiiyak ako kasi parang nakita ko si Joy. Bakit? Wala kaming maintindihan. Ang nangyari? Nagbabagal yung Mabagal signal. Pero po ano nga, yun. pero sabi nga po, 'di ba? Ganun po talaga, napaka-importante po talaga ng prayer, no. Meron po ako nabasa na may nakita po akong post before na sabi no, Lord, hindi man ako lagi nagdadasal, but I do believe in you. Sabi nga, how can we believe in God if if wala tayong relationship sa kanya, 'di ba? Paano tayo maniniwala kay Lord kung hindi tayo nananalangin? Right? Mm-mm. Diba? So, tinuturuan tayo ng Lord kung paano manalangin, magdasal, at ganun ka-powerful yung prayer. Amen? Para magkaroon tayo ng connection sa Kanya. May nabasa pa ako na, a day without a prayer is a boast to God. So, kung hindi ka pala talaga marunong manalangin at magdasal, ibig sabihin, you don't need God in your life. That's why hindi mo siya ini-invite sa buhay mo, 'di ba? Hindi ka marunong lumapit sa kanya, wala kang connection kasi ibig sabihin kaya mo nang wala ng Lord sa buhay mo. Kaya napaka-importante talaga ng pray without ceasing kasi sa pamamagitan ng panalangin, yung pagkakaroon ng personal relationship kay God, it's a sign na marunong kang magpakumbaba sa Kanya. Amen. Amen. Diba? Amen. Napaka-powerful ng prayer kasi diba, yung Amen. prayer, yan yung connection natin, yun yung communication natin sa Panginoon sa araw-araw. Amen. Ayan. Amen. Thank you, Lord, kasi gumaling si Pastora. Amen. God is good talaga, grabe. Amen. Ayun, picture-picture na po siguro tayo. Ayan, picture taking na po tayo. Yung mga Open na cam si Ate Breen, Ate Jorel, Kuya Jorel, Ate Daniel, Ate Biancs. open Ayan, open na yung mga gagwapo at ating magagandang wow, ang gaganda naman yarn. Kulang pa. Ate Biancs. Wait lang natin yung iba. Okay. Hello, Ipon. Kaya ba mag-open ka? Matigyan ka? Sister Badin. Malabo naman. Sabi Okay, sige. Pastora, Game na. Po. parang sabay-sabay tayo doon. Okay. Upo. Ready po. 1, 2, 3, smile. Isa pa po. Dito pa. Ay. 1, 2, 3, smile. Ayan. God bless po sa ating lahat. Thank you so much. Ayan. Malakas pa ako kayong masyado, Pastora.
Opo, salamat po. God Bukas bless po, you. ano po natin, online live streaming po, Sunday service po. Send ko na naman po ang link sa ating group chat po sa Messenger. Yun lang po. Okay, thank you po. God bless you Oo, all po. huwag Bye-bye. natin kalimutan, may Sunday service pa tayo. Okay po. Mga Hello, kapatid. Karen. Sister Badet. Hello. Parang kailan lang, ano, nakahiga din lang ako, Pastora. Nagpatutula po ako nung magsalita ako. Oo Pero po. talaga, mahirap talaga. Sabi ko nga, parang bukas, hindi na, wala na ako eh. Oo. Kasi Iba talaga po yung pakiramdam. Sobra po. bumaba po talaga yung ano ko. Resistensya po. Ninang, Ninang daw or Rox. Ninang daw. Rock, Oh. ninang. Yung mga ninang. Oh. Malapit na ang Pasko, Ninang Rox at saka Ninang. Ninang Precious. Alis na nga ako. Kaya na namamas ko agad. Okay. Bye-bye po. God bless you po. Bye po. Bye-bye po. Pastora. Pahinga na po. Bye-bye.